Pinakasariwang balita para sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ito ang programang Unang Sigaw sa Magandang Umaga na inyo ring mapapanood gamit ang 91.1 FM Galaxy Radio Facebook Live at Twitch.tv/JLX Radio. Kasama si Gil Corpus, Renzo Bautista, Kuya Yauling at Pinunong Abo. Ako si Wilmer Miranda Estrada. Kami ay naglilingkod ng tapat at may karangalan. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, February 14, 2024. Sa lahat ng sulok ng ating daigdig, halina po tayo muli magsama-sama sa palatuntunan. Ang unang sigaw sa magandang umaga, dito lamang yan sa 91.1 FM Galaxy Radio. Tayo din ay napapanood ng live sa ating Facebook pages, ang 91.1 FM Galaxy Radio Facebook page, at ganoon din sa Wilmer Miranda Estrada Facebook page. Kaya patuloy namin kayong hinihikayat na mag-follow, mag-likes at mag-share para mas marami pang mga kababayan natin ang ating makasama, makahuntahan, makakwentuhan dito po sa lumalaganap na programa ng Unang Sigaw sa Magandang Umaga. Tayo rin ay napapanood ng live sa Twitch.tv/JLX Radio at ganoon din sa ating YouTube channel. Kasama po sina Kuya Gil Corpus, sina Kuya Renzo Bautista, Ati Lailani Santiago, Ati Bea Basto, kay Kuya Yauling at sa ating magiting na pinuno, si Pinunong Jimmy Abongtan. Ako po si Wilmer Miranda Estrada, bumabati ng napakagandang umaga sa ating pong lahat. Maya paabak kay kayungan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo, masantos siya kabuasan. Very unusual itong araw na ito, mga kaibigan. Oh, sobrang traffic ngayon eh. Hindi very unusual. Siguro dahil February 14, ang daming nagbebenta ng mga bulaklak. Diyan lang sa Plazuela, ang aga-aga, ang daming nakaparadang mga sasakyan. Eh siguro nga February 14, ano. Kaya yung mga papunta ng school, agaan po ninyo. May medyo traffic ngayon. Dito lang naman sa may Zamora Street at saka dito sa may anong kanto ito? Sa may Hilario, di ba? Hilario Street. Eh dahil nga siguro dahil ay maraming mga tindahan. Eh kahit dito sa may MH Del Pilar eh. O eh pagpasensyahan na natin, isang araw lang naman yan, mga kaibigan. Kina Kuya Bonifacio Dakayanan, magandang araw po sa inyo. Ang patnugot at pinuno ng pahayagan na Facts and Figures na laganap dito po sa Gitnang Luzon. Siya rin ay aktibong miyembro ng paper.ph.com. Kuya Boni, magandang umaga po sa inyo. Sa mga namamasada, sa mga motorista, ingat lamang po kayo, habaan po ninyo yung pasensya po ninyo. At sana ay tiyakin natin na traffic na nga, huwag tayong maging dagdag dito po sa pasakit na pwedeng maranasan ng ating mga kababayan. Oo, kung pwede tayong makatulong pa para sa gayon ay ma-decongest. Yun lang naman binabanggit nating kanto kanina. Ano po? Baka mamaya ay humupa na rin yan. Binabati natin ang maligayang araw at maligayang umaga ang gobernadora ng probinsya ng Tarlac
si Governor Susan Areno Yap kasama ng kanyang mga kasama sa pamumuno dito po sa ating bayan. Yan po sa Sangguniang Panlalawigan na pinamumunuan ni Vice Governor Carlito Casada David, kay George Tregan dito po sa probinsya ng Tarlac. At siyempre pagka narinig natin ang George Tregan, susunod na dyan itong pinuno ng Provincial Tourism Office dito po sa ating probinsya. Walang iba kundi si Sir Baby Lugay. Magandang morning po sa inyo. Pakikumusta rin kay Alma Moreno ng Tarlac. Binabati rin natin ng napakagandang umaga. May surprise daw. May surprise ang ating alkalde, ang anghel ng lungsod ng Tarlac. Kagabi pa ito eh. Teka, tingnan ko baka meron na, no? Sabi niya kagabi, I have a surprise para sa Valentine's Day. Wait for my post later. Ito yun. Ito yung pa-contest pala ni Mayor Christie. Here is what you have been waiting for. Ito yung sorpresa. Share to me where and how you will be spending your Valentine's Day. React the place and comment how you will celebrate it. By doing this, get the chance to win 1,000 pesos as a prize. We will choose 5 lucky winners at silang 5 po ay dapat may masaya at unique comment below. The more kwela, the better. Basta dapat ay realistic at talagang gagawin mo. Announcement of winners will be this coming Saturday. Don't forget to include in your comment your contact number so we can reach out for you kung sakaling manalo ka. Happy Valentine's Day, Tarlaqueños. Sabi ni Mayor Christie Angeles, ang anghel ng lungsod ng Tarlac, magkaisa bawat oras sama-sama. Ayun mga kaibigan, binabati rin natin ng magandang umaga ang pakpak ng anghel ng lungsod ng Tarlac, ang pilantropo, ang napakamasipag at pinuno ng mga senior citizens dito po sa lungsod ng Tarlac, ang pinuno ng Northern Builders. Walang iba kundi si Sir Vic Angeles. Magandang umaga po sa inyo. Binabati rin natin ng magandang umaga ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod na pinamumunuan po ni Vice Mayor Genaro Aro Mendoza. Ganon din ang mga iba't ibang mga pinuno ng kagawaran at mga empleyado ng pamahalang lungsod ng Tarlac. Good morning po sa inyo. At siyempre, binabati rin natin, ito pong napakamasipag, ito pong tagapagdaloy ng biyaya, ang inspirasyon, hindi lamang ng mga Paniqueño, kundi siya ay nagsisilbing inspirasyon na rin dito po sa buong Central Luzon at sa buong bansa. Sa katunayan ay sa darating na buwan ng Abril ay gagawaran po sila ng pagkilala bilang Most Outstanding Mayor of the Republic of the Philippines. Ang matulungin, binabati natin magandang umaga sa ating kagalang-galang na alkalde ng bayan po ng Paniqui, Mayor Leonardo Max Rojas. 10 ng mga kasama ng mga miyembro ng Sangguniang bayan ng Paniqui na pinamumuno naman ni Vice Mayor Aida Bien Rojas. Good morning po sa inyo. Binabati rin natin ang mga pinuno ng mga kagawaran dyan sa local government ng Paniqui na pinamumunuan naman ni Sir Edgar Galion, sina Ma'am Jing, magandang umaga, kay Ma'am Olivia Diaquino, mapagpalang umaga, Sir Welmer, sabi ni Ma'am Olivia Diaquino, magandang umaga po, kay Arat Nakla ACH, happy day sir, happy love day sir, sabi ni Arat Nakla.
Yun, Alcantara. Cha Alcantara. Binabaliktad kasi yung iba. Pero pagka, marirealize mo rin baliktad pala. So, Cha Alcantara. Good morning sa iyo, Mama. At kay, sa taas nga, Kuya Hill, sa taas. Nako, ito yung yung tagapagdalo eh. May dalang pandesal. Ay, hindi. Mali. Yung sikat sa sa Concepcion. Ito sa ito. Salubo. Salamat, Sir Noriel. Kaya, sa taas muna, Kuya, Kaya, sabi niya, good morning, unang sigaw sa magandang umaga, Power Merv. More power to your program. Kay Jen, JBB, aloha. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day din kay Dan Martirino. Sabi niya, magandang umaga, Power Merv. Sabi ni Kuya Jason Mamawal. Daming pagbati O ito, Kuya Hill, meron tayo. Siyempre, pagka araw ng Miyerkules, ito ay araw ng ating po mga magigiting na kapulisan dito po sa ating bayan. Ito, ang pangalan niya, siyempre, si Police Lieutenant Colonel. Sige, ako magsusulat, ako yun. Yan, okay. Okay na yan. Lumasagin natin. Kasabay ako, di ba? Lapas. Usually, kasabay mo, alam ko, Rona. Lapas yun. Lapas yung nakalagay sa schedule. Okay, mula po sa pinagpipitagan ng bayan ng Concepcion, ang ating matalik na kaibigan, tagapagdaloy din ng biyaya, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Noriel Rombawa, tagapalikirin ito. Sir Noriel, kumusta na po kayo? Una sa lahat, magandang umaga sa iyo, Kawel Mer. Namiss kita. Last time kasi nung punta ako rito, na-late ako. Na-traffic kami sa may exit na naman. Dito na kami duman sa may Victoria para mas malapit, no? Mas para malapit. sigurado. Ay, may traffic talaga kanina. Traffic. Ewan ko. Siguro ang sa pantao ko dyan, dahil nagkalat ngayon, ito pong mga nagbebenta ng bulaklak. Actually, na-traffic kami doon sa Tarlac Toll Plaza dahil meron kami nasundan na yung walang RFID. Pumila pa. Pinagbabawal na pala yung mga walang RFID. Ganon? Wala ba nga lane na yung bayad talaga? Meron po, kaya lang meron silang parang may input drive sila, yung pinagsasabihan nila na kumuha na. So ano yung panawagan natin ngayon, Sir Noriel? Kumuha na, di ba? Oo, para mabilis po yung biyahe. Pagka meron po kayo RFID or easy trip, mabilis po yung biyahe. Dahil pagka nasundan nyo po yung mawala, siyempre magkakaroon na information campaign pa doon. Oo, magkukwentuhan pa. Kaya nagtatagal, inabot kami ng 10 minutes yata doon. 10 minutes kayo. Siyempre, madaragdagan pa yan sa susunod sa inyo. Opo. Di ba? Hanggang humaba ng humaba. Dahil po yung mobile natin, hindi naman talaga kumukuha na RFID. So yung lane na yun, yung pinaka right side, is yun po yung intended para sa mga patrol cars, mga ambulance, para po mabilis. Ayun. So ito panawagan po sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga may sasakyan, kumuha po kayo ng RFID. Dalawa yan, di ba? Dalawa yan. RFID tsaka Easy Trip. Easy Trip. Yung isa, pwedeng gamitin sa Tiplex, yung isa pwedeng gamitin sa SCTEX. Yung RFID is sa SCTEX, Camilex. Opo. Yung Easy Trip is saka naman siya Tiplex and Skyway. Ayun, pagka pumunta ka ng Manila. Eto, may magandang balita. Grabe, hindi. Sir, dyan pala sa
Yan pala sa bayan ng Paniki na kung saan diyan ka lumaki at ipinanganak, may biyaya na naman pala ngayong araw na ito. Oo, Sir Noriel, ito po ay kayo po Sir, sabi niya na nabalitaan nyo kayo po Sir Welmer sa isang barangay official na Paniki na merong 10,000 ang mga barangay chairman para meron po silang pang Valentine's, 5,000 sa mga SK chairman naman. Galing kay Mayor siguro yan. Sigurado yan. Matulungin yan eh. Sana all. Mayor, sana all daw, sabi ni Sir Noriel. Pasyal nga tayo doon para mayroon din tayong 10,000. Napakabait ng Mayor natin dyan, Mayor Max Rojas, idol. At saka hindi lang sa Paniki sumisikat ngayon si Mayor Max, ha? Buong Pilipinas na, Sir Noriel. Kasi sa susunod na buwan o April 20, gagawa rin siya ng pagkilala national level bilang most outstanding mayor dito po sa buong Pilipinas, Sir Noriel. Congratulations sa Kuyang Idol, Kuyang Max Rojas. Ito yung manifestasyon, di ba, ng pagiging matulungin mo, yung pagiging seryoso mo sa isang bagay, lalong-lalo na kung isinakbat sa iyo itong katungkulang mamahala sa iyong bayan, di ba? Ito hindi naman sa nire-raise ko or tinataas ko si Mayor Max. Kasi yan, hindi pa politiko yung kaibigan na natin. Sabi nga niya, nung pag-upo niya, puro legacy ang gagawin niya. Para pagagandahin yung Paniki, para maalala siya sa mga magaganda na gawa niya. Kasi dati nung, alam niyo naman, nung kabataan ni Mayor, siyempre mainitin pa ulo nun. Pero nung naging Mayor na siya, yung puro legacy ang gusto niya mangyari. Sabi nga nang nagkikwento, Sanggano. Dating Sanggano pero ngayon ay banal. Yun. Di ba? Totoo yun. Si Mayor nun, talagang pag-analasing, binabaril niya yung ilaw. Sharpshooter! Yung mga street light, tinatamaan niya. Pero paano, nung kabataan niya yun. Sabi nga niya sa akin alam mo Welmer, yun ang mga bagay na ayaw ko nang balikan. Nahihiya ko, sabi niya. Bakit ko kasi nagawa yun sabi niya. Pero kaya ngayon, nagsusumikap ako na gawin ang lahat ng bagay para sa kanila makabawi naman ako, sabi niya. Mas maganda naman po yun dahil nauna yung ganong bagay. Ay, marami At tayo. least ngayon siya, puro legacy ng ginagawa niya, puro magaganda. Tatanong ko sa iyo yan pero sabi nga natin, tama ka. Mas maganda yung nagpasimula ng di ba? Kabataan sino ba sa atin ang walang kwentong ganyan? Yes. Di ba? Pero matatapos ka sa paggawa ng mabuti. Tama po. Kesa naman doon sa nagsimula kang mabait, di ba? Pagkatapos napagkasama-sama ka na nung huli, naging kriminal ka. Wala, di ba? Kumbaga sa yung last touch di ba, sa basketball penalty yun. Tama po. Actually, marami pong nagiging ganun. Yung sa inyo, lalong na sa inyo. Napakaganda ng career at the end na ganyan, wala. Hindi, kayo bilang pulis, di ba, napakarami din ninyong araw-araw halos nakikita nyo yung kalalagayan ng ating mga mamamayan, nahuhuli nyo na dating mabait, pero dahil sa sitwasyon ng buhay, maraming factors, kaya anong nangyari sa kanila? Nakalaboso, nasira yung buhay. Ito po yun. Di ba? May nangyayaring ganun. In fact, pati sa kapulisan, kung saan, kung kailan malapit na mag-retire, nasasabit pa sa mga kaso. Napakalungkot. Mas sana hindi ganon. Kaya congratulations po kay Mayor Max. Teka, may tatanong ako sa iyo. Legacy. Bakit kailangan nating magkaroon ng legacy, Sir Noriel? Opo, yung legacy kasi, yan yung maaalala ng mga tao na ginawa mo maganda. Maski wala ka na rito sa mundo na ganyan, pag nabanggit yung pangalan mo. Kasi ka Welmer Estrada, mabait na tao yan, matulungin yan. Mga tinulungan siya, ganito. Ikikwento kanila ng maganda, hindi yung ang kwento sa'yo, wala ka na nga sa mundo na ganyan pangit yung kwento sa'yo pag na-touch yung pangalan mo na topic. Wala ka na, minumura ka pa. Opo. Pagka nakita ng mga tao, punta ng sementeryo, nakita yung lapitan mong ganyan, ay, ito yung mayor natin, ganito, mabait to. Yun. Kinikilala. Ikikwento ka ng maganda at na yung iba na hindi nakakakilala sa'yo, maririnig nila na meron kang ginawang maganda. Yun po yung legacy. At saka Sir Noriel, hindi lang naman yung pati yung mga anak makikinabang, di ba? Tatay ko yan, di ba? Ganun. Lolo ko yan, di ba? Kaya sila mismo nagkaroon din ng giya.
Di ba? Nagkaroon sila ngayon ng bakod. Teka, napakaganda ng ginawa ng lolo ko, ng tatay ko. Hindi ako pwedeng gumawa ng masama para sirain yung kanyang legasiya. Di ba? Oh, magkakaroon ka ngayon ng inspirasyon na wag mo nang tahakin ng mga bagay na ikapapahamak mo na pwedeng ikasira ng iyong apelyido. Di ba? Yan ang sinasabi ni Sir Noriel na legacy. Kawelmer, nakalimutan ko, pwede bang bumati na Happy Valentine's Day sa pamilya ko, sa mga anak ko. And nandyan ba sila? Yung dalawa po nasa Canada, sabi nila makikinig eh. Oo. Yung bunso ko lang nandito, si Christine, nasa GMA7. Si Kaisar, tsaka si Krisha, nasa Canada po sila. Sama yung mga apo ko na doon. Ayun. Saan doon? Sa po sila, Shuri, BC. Sa may BC, sa may British Columbia. Vancouver. Napakalamig. Napakalamig dyan, Sir Noriel. Pumunta ka na ba doon? Planning po nitong taon na to kasi by this coming June 1, I will be going out of the police service via optional retirement. Tutuloy this talaga. Coming June 1. Oh? Opo, ako naman yung sinasabi nilang fulfillment na kuwan ko na yun, nasa akin na fulfilled na po ako sa serbisyo. O legacy? Legacy wise. Hindi po ako yung magsasabi nung kundi yung mga tao nakakakilala sa akin. Ayun. Meron na may task to yung bangko. Hindi, sa Rombawa legacy. Si Mang Tony may kwento. Opo, sa Rombawa po alam ko lahat naman sila talagang napakasaludo sa atin dahil hindi po natin kinakalimutan ultimo yung mga maliliit na kamag-anak natin na naghihirap. Ayun. And gusto ko rin batiin po si mami ko. Nakikinig ngayon. Nasaan ngayon? Nasa Panigi, Mami Virginia, Rombawa. Poblacion Sur. Opo. Ayun. Saka yung, alam mo na kung sino ka. Happy Valentine's Day sa'yo. Ayun, magandang umaga po sa inyo. Diyan po sa bayan ng Panigi, swerte ng mga mga barangay chairman at saka ng mga SK chairman biyaya yan para sa inyo. Ang dami niyong matutulungan diyan. Ito meron lang akong kukunan kita ng opinion dito bago tayo mag-commercial. Pero sagad na rin itong opinion mo rito. Mga kaibigan, pinag-aaralan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Department of Agriculture na magbigay ng bigas sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ito yung 4Ps na sa halip na tulong pinansyal o pera mula sa Department of Social and Welfare Development. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na iminungkahi nila diyan po sa kanilang ginawang pagpupulong na kasama ang Pangulo na kung maaari daw ay i-convert na lamang sa bigas mula sa National Food Authority ang binibigay na pera sa 4Ps sa beneficiaries. Paliwanag kasi ni Navarro, ito ay upang maibsan ang bigat sa mga mahihirap na Pilipino na kailangan pang bumili ng bigas na mayroong mataas na presyo. Sa ganitong paraan ay babagal daw ang inflation sa bansa at mapapababa rin ang presyo ng bigas. Mayroon umanong 20% na mahihirap sa Pinoy sa buong bansa sa ilalim ng 4Ps ng DSWD na binibigyan ng tulong pinansyal o pera subalit kanila rin pinambibili ng bigas. These are 20% all over the country. Ang sabi pa ng mga nagpapaliwanag, Sir Noriel, imbes na ito pong, yung misa kasi na na-abuse yung pong mga ibang beneficiaries daw ay nasa ATM na yata ito nasa ATM na yata ito, direkta na sa kanilang ATM. Yung iba nakasanla yung kanilang ATM. Bawalan daw sa DSWD yan. Yung iba naman may nasusumpungan na itong pera na tinatanggap nila sa ating pamahalaan ay isinusugal naman. So sa halip na matukso itong ating pong mga kababayan daw, may mungkahi ngayon ang nasa Department of Agriculture na imbes na pera ang ipagkaloob sa ating pong mga benepisaryo ng 4Ps ay bigas na lamang daw. Ano ang masasabi mo rito, Sir Noriel? Sa akin pong pananaw napakaganda po yan yung gagawin nilang yan. Para sa akin kasi po sa totoo lang, dahil kami nga ay sa pulis kami,
may mga nakikita talaga kami, yung mga beneficiary. Minsan talagang may mga bisyo. So nagbibisyo nila. In fact, yung iba nga nagsusugal, nagiinom Sugal, So yung bigas kasi, yan yung isang pinaka-basic na commodity natin na kailangan natin pang-araw-araw. So pagka bigas po yung binigay dyan, automatic, kakainin ng pamilya yan eh. Yung ulam kasi, kape lang, pwede ka nang kumain eh. Oo, basta may bigas, importante, no? Yun po, napakaganda yan, yung plano nila. Ano nga bang ibig sabihin ng 4Ps? Pantawid, ano tawag Pamilya doon? Pilipino program. Pamilya. Ibig sabihin, pagkain talaga ito. Pagkain. Oo. Intended yung pera na ibinibigay para sa pagkain ng pamilya. Pagkakas po kasi yan, minsan natutokso sila may nagsugal. Ang dami. Ang dami. Eh alam naman natin, nasa laylayan yung mga recipient po niyan. Oo. So alam naman natin yung mga nasa laylayan minsan, talaga nagkukumpul-kumpulan yan. Doon sa amin, marami po ganun. So, payag ka. Ako rin payag ako Payag dito. po ako. At saka hindi lamang yun ang masusolusyonan. Gaya nung itong paliwanag ng DA, mas makakatulong daw ito pagka ganito ang ginawa. Sa halip na pera ay bigas ang pinagkaloob, ay bababa ang inflation. Hindi tayo magkakaroon ngayon ng mga na-overstock na bigas. Kasi may mga bigas sa mga bodega na inuuod na, di ba? Nasisira na. Pero ito ay mauubos. Di ba? Tama po. At least mapakinabangan ng ating mga kababayan. At saka, bumura daw ang bigas pagka ganito ang ginawa. Ay, maganda po yan. Di ba? Kasi lalaganap ka kasi bibili na ng gobyerno eh. Di ba? Tsaka dumating ang pagkakataon nito. Di ba? Ang bibili na ang DSWD ng mga bigas direkta sa ating mga magsasaka. Ibig sabihin, pati magsasaka ay pwedeng makinabang dito. Opo, hindi na sila mahirapan na magbenta pa. Ayun. Ako rin, payag ako dito. Sana gawin na nga ito. Dami nga reported na na mga violators dito po sa paggamit ng 4Ps. Sa katunayan, sa mga nakaraang linggo, Sir Noriel, ibinalita rin natin dito sa ating himpilan na meron ng mahigit na 200,000 yata ang totally na inalis nila sa talaan ng mga benepisaryo ng 4Ps Sir Noriel. Bunga na rin ng kanilang kapabayaan na violate na abuse itong 4Ps na ito, Sir Noriel. Just imagine po, napakalaking figure. Oho. Tinanggal. Magkano may binibigay? Alam ko 3,000 eh. Wala po ako idea. Alam ko 3,000 yan, pero yan ay limitado. Mga per 6 months yata. After 6 months, i-assess ka uli ng DSWD. Kasi naman, hindi naman sa habang panahon talaga ipagkakaloob yan. Pantawid nga lang yan. Habang ikaw ay nasa, ibig sabihin, nasa panganib, nasa talagang mahirap yung kabuhayan. Ang layunin talaga niyan ay para po sa akin, itulungan ka na ikaw ay makabangon. Ngayon, kung sakasakaling ikaw ay nakabangon na, yung pong dating karapatan mo, ipagkakaloob naman sa iba. Kasi ang daming mahirap din dito sa ating bansa. Isa po yan sa magagandang programa ng ating gobyerno. Meron pa po yung mga sa DSWD, yung tupad. May sweldo po yung maglilinis ng daan. Kung dumaan ka dito sa MacArthur, Sir Noriel, madadaanan mo ngayon ito pong mga benepisaryo din ng tupad. Nandiyan sila sa daan. Ito ba yung mga naglilinis? Opo, yan po yung mga naglilinis. Paglilinisin nila, tapos may sweldo. May sahod dyan. May sahod sila. Ayun, nakita ko dyan sa may barangay San Sebastian. Meron din AX, di ba? Assistance in Crisis to Individuals, di ba? At saka yung MAIX para naman sa medical yata na pangangailangan. Ibig sabihin, kung ayuda ang pag-uusapan, ay napakarami pala sa bansang Pilipinas. Marami po. Sana darating yung araw pagka yung umunlad yung bansa natin. Yung parang sa Amerika tayo na meron silang tinatawag na food stamp. Yung social security na yung may tinatanggap yung mga walang trabaho, unemployment peak. Isipin nyo Amerika na yan. Ito Pilipinas, mahirap ang Pilipinas. Yung Amerika pinakamayaman kung ituring yan, di ba? Pero napakarami din nilang mahihirap na kababayan diyan. Di ba? Kaya masusumpungan mo yan sa pamamagitan ng payout na inilalabas ng gobyerno sa mga beneficiary, yung sinasabi ni Sir Noriel kanina, di ba? Sa Amerika yan.
Eric Gopez, sabi niya, good morning Sir Welmer, at sa matikas na COP ng Concepcion, Municipal Police Station na Police Lieutenant Colonel Noriel B. Rombawa, God bless and happy Valentine's Day po sa lahat. Sa Concepcion MPS naman, magandang umaga, happy Heart Day sa inyong lahat. Shoutout po sa aming hepe, Police Lieutenant Colonel Noriel Bautista Rombawa, sir, sabi niya. Si Hips Angel watching from Concepcion MPS. Ang daming bumabati sa inyo. Valentine's Day, Eric. Sa mga personnel ko sa Concepcion Municipal Police Station, happy Valentine's po sa ating lahat. And, Welmer, gusto kong batiin yung ating, hindi na bago kasi mga isang buwan na yata. Yung ating provincial director, dati nating kasamaan ngayon, PD na siya rito sa ating lalawigan ng Tarlac, ang provincial director ng Tarlac PPO, Police Colonel Miguel Guzman. Magandang umaga, sir. Happy Valentine's Day. Nakapasyal na siya sa ano? Alam ko nililibot niya yung mga MPS. Opo, ongoing po yung mga courtesy call niya sa mga mayors and visit sa mga police station, at meron po siya mga programa gaya nung Talk to the Men. So, ano yung Talk to the Men? Pag-usapin po niya yung mga personnel natin. Okay. Alamin niya kung ano ba yung mga problema nila or yung mga kailangan nila sa police station, sa mga sections. Yun po ang magandang ginagawa ng ating provincial director. Umiikot po siya talaga. Kahapon I think nasa mechanized siya. Nung isang araw kay Colonel Bautista. So pati yung mga friendly forces po, pinapasyalan niya. Ayun. Napakasipag. Tapos na sa ano? Sa Concepcion? Sa Concepcion po wala pa yung formal na courtesy call niya kay Mayor, pero nakita na yata sila during dinner and kay Congressman Bong Rivera. Nakita na rin sila, pero kami po mag-i-schedule kasi nun kung kailan yung availability ni Mayor, and after ng courtesy call niya kay Mayor, yung formal courtesy call sa munisipyo, followed by Talk to the Men naman sa police station. Ayun. So binabati rin natin kay Miles Angeles, sa DJ Amber, magandang umaga. Ganon din kay Johannes Niegos, yung ating mga kasama, mga pulis to mga kasama ni Mayor Max, Elmar de Guzman, si Sir William Valix, magandang umaga. Kay Ma'am Edna rin, magandang umaga po sa inyo, dyan po sa bayan po ng Panigid. Ang oras po natin, 7:33 ng umaga. Sa aming pagbabalik ay aming tatalakay naman ni Sir Noriel. Ito pong mga iba't ibang mga programa na pinagpunyagian ng bayan po ng Paniki, lalong-lalo na sa puwersa ng ating kapulisan, at mga future programs pa para po sa ikaayos, lalo na ikatatahimik, ikauunlad ng kabuhayan ng bawat mamamayan ng Concepcion. Yan ay aming pong ipaglilingkod sa inyo. Makalipas po ang ilang mga paalala, huwag po kayong aalis. Copy muna tayo, Sir Noriel. Sige. It's 7:34. Pilipino, Telex,
City. Natagpuan ko na ang ating hinahanap, Elga pa rin dito ang kanyang pangalan. Dito ay aking ang naranasan, tunay na kaligayahan. Elga pa rin, hindi kita malilimutan, sa piling mo kakaiba ang naranasan. Mula ngayon, ikaw na ang aming puntahan, nangirot kong aking minamahal. Ang El Cabalin ay matatagpuan sa Edna, corner Chuchi Street, San Sebastian, Tarlac City. Telephone number 982-188. Be it a simple or grand celebration, get together for friends, old or new, there's always a Galaxy cake for you. Galaxy Cakes, perfect for all occasions. Galaxy Bake Shop, ang sarap kasama sa bawat okasyon. Tayo na sa Galaxy. Kasama sa handaan, laging maaasahan. Jason's Bihon, ito ang number one. Merienda o hapunan, maging sa tanghalian. Nakasanayan na ang laging inaasahan. Jason's Bihon, lutuin espesyal. Jason's Bihon, sarap pang-almusal. Jason's Bihon, may sarap. Jason's Bihon, mabibili sa inyong Soaking Grocery Stores and Sari-Sari Stores. Jason's Bihon, kasama mo sa lahat ng okasyon. Looking for affordable Korean products? Santan Kmart got you covered. From Korean snacks, noodles, condiments, and your favorite desserts. Name it, we got it. Visit us now at number 24 Romulo Boulevard, Barangay Kutkut First, Tarlac City, besides Magic Star Mall. For orders and inquiries, you may call us at 0998-842-5969. Santan Kmart. You need it, we have it. You can also find a complete line of Galaxy Bake Shop products. Your at time to Santan be at Kmart. your best natural hue. There's so many hair color products out there, but nobody does it like iColor Plus. It's the hair color that actually cares for your hair. It's PPD-free, ammonia-free, and it's infused with the benefits of organic ingredients like olive, noni, and aloe vera extracts. Brown black is the perfect color for every Filipina. Caramel brown is one of my favorite hair colors. Mahogany is such a fun color. Check out now and be at your best natural. Add our best-selling creamy egg pie to your everyday pasalubong. Perfect for family and barkada bonding. Avail of our Buy More, Save More promo and save as much as 55 pesos. Galaxy Bake Shop. Ang sarap kasama sa bawat okasyon. Tayo na sa Galaxy. Napapansin mo na lumalapit ka sa blackboard para makita ang lecture ng iyong group? Sumasakit at may halong hilo kapag nakatingin sa cellphone. Kung isa dito ang iyong nararanasan, huwag mag-alinlangan. Magpa-free eye checkup and free vision screening sa Tarlac Optical Clinic, the vision expert. Tarlac Optical Clinic offers pediatric and geriatric vision tests, computerized exam, cataract screening, myopia control, eye relaxing for lazy eye and color blindness. Tarlac Optical Clinic has a wide variety of frames to choose from. Not only that, we have frames and stock lenses for slow